makikita pa natin magagamit yung HACCP. Okay? Yung HACCP means Hazard Analysis Critical Control Point. Okay? So, usually, ito po yung mga, or yung organization ng nagkakandak ng food safety. Sila yung palaging may parang accreditation din, internal audit din regarding sa food safety sa loob ng kitchen, loob ng restaurant. Okay, so, proceed tayo. Yan. So, sabi dyan, active management control approach. Okay, so sa bawat sa bawat establishment ay meron po tayong food safety management system. So paano po na maintain na yung mga food na sinaserve po sa inyo ay safe, malinis, okay? Na pag nabusog-lusog kayo pagkatapos, diba, hindi sasakitan yan kung sakali, yan. Pera na lang kung maselan yung inyong sikmura, ganon. But then, yun nga, in every establishment, there's different food safety management system. But they have the same purpose. Yun yung maging safety, yung pagkain at yung kakain. Okay, so sa food safety management system, ito yung mga group of practices and procedures intended para maiwasan yung foodborne illness. Okay, so napag-aralan naman natin last weeks, diba, na yung foodborne illness is hindi lang siya pwedeng isang tao yung matamaan, kundi it could result to outbreak. Okay, so yung mga risk, ang mga hazard na to is pwede pong mag-appear dun sa flow of food. Okay, dun pa lang sa flow ng pagpe-prepare ng pagkain up until ma-serve siya, okay, pwede po dun mag-appear yung mga hazard natin. Sige nga, if we would recall, what is hazard? Ano yung hazard? Anyone who could answer? Ba na-discuss natin yung last time? Ano ba yung hazard? Baka hazard ako ng hazard dito, pero hindi mo naintindihan yung hazard. Ay, ma'am, kasi haggard ako noon, kaya hindi ko naintindihan yung hazard. Sige, si Mr. Romwell. Ito po yung mga, ma'am, parang physical or chemical po na pwede maka-apekto po sa sarili po, ma'am. Parang pwede, mga delikadong bagay, ma'am. Okay, yun. So, mga physical, chemical, or biological contaminants na pwedeng maka-apekto dun sa pagkain at dun sa kakain. Okay, so that's the hazard, yung mga dangerous na pwede pong maka-apekto, no? Okay, so sa food safety program, meron tayong sa isang establishment, meron ding food safety program yan kung paano mai-inform, magiging aware yung mga workers regarding the food safety management. Nandito si Mr. Raymark yung sa Jollibee. Nag-work ka pa din ba sa Jollibee, Mr.? Yes, ma'am. Meron din kayong ganito, yung parang program, ganon, for food safety. Yes, ma'am, yung pag-handosh po. Kasi po dun po sa Jollibee, may time po yung pag-handwash mo po. May bigla na lang po sisigaw na handwash and sanitize, counter, ganun. Tapos magsasabi na lang po sila ng knowledge, ganun po. Okay. So, yan, thank you. So, yun, hindi lang basta dahil fast food, hindi na siguro nila naasikaso yung food safety, no? But then, narinig din natin kay Mr. Remark na may ganun ding portion, diba? Sisigaw na lang. Okay, yung hindi pag-compromise ng mga ganong bagay, yung food safety. Talaga nakikita. Okay, ayan. And then, yun na nga, ano ba yung foundation nitong food safety management? So, una, yung personal hygiene program. Okay, kahit basic lang siya, pero tinuturo pa din siya kasi madalas siyang kalimutan at madalas din naman siyang makompromise, di ba? Okay, and then, next is yung food safety training program. I-train din sila ng mga manager o yung mga officer na naka-assign po sa food safety. And then, meron din po tayo dito na supplier selection and specification program. Okay, kung paano ba pumili ng tamang tao, tamang supplier. Okay. So, tamang supplier sa
lalo na sa food, diba, sa mga utensils, mga ganyan. Okay? Kasi lalo na yung mga malalaking establishment, mga food establishment, meron talaga silang supplier, di ba? Hindi talaga yan, parang hindi sila yung nabili lang dyan sa kanto, pag kulang, parang ganyan. So, meron talaga silang specified na supplier. And then, quality control and assurance program. Okay. The next po yung cleaning and sanitation program. SOP, Standard Operating Procedure, dinidiscuss din po yan sa mga workers din, kumbaga yung SOP nila regarding sa establishment. Facility Design and Equipment Maintenance Program. Okay, so chine-check din sa internal audit, okay, ng mga yung facility design, kung safe ba yung nandito ba nakalagay yung preparation, papunta ng serving, okay, yung ikot ng tao dun sa loob, mga workers, kung okay siya. Yun. And then, pest control program. Okay? So, sa amin kasi dati, nung sa receiving clerk kasi ako dati, nakapag-work din ako dun sa back office ng hotel, yung parang inventory, nasa malaking ref ka, di ba? Parang gano'n, nandun sa'yo lahat yung mga supplies, ganyan. And then, ako yung nakakatanggap usually ng first hand na mga products sa loob ng hotel bago siya i-disseminate sa restaurant, sa mga iba't ibang department. So, yung pest control program, hindi siya basta-basta na kinakandak na bago ka umuwi, mag-bygone ka muna, mga ganyan-ganyan, di ba? So, hindi siya pwede ganon. Meron lang specific na araw na pwede kang parang pest control. Okay? So, parang ang gagawin, kapag magre-release ng memo, ng date, yung inventory department, okay, na magkakaroon po kami ng pest control. So, whatever man yung mga i-request ninyo na mga gamit, ay i-request nyo na beforehand kasi hindi pwede pumasok sa loob. Okay? Kasi merong specific na mga tao na gagawa po doon sa loob ng department ng pest control. Yun. Kaya sa food establishment, hindi siya basta-basta na inhaled. Habang nagluluto kami, nagbabaygon dyan. So, kaya may nagpe-pest control, hindi naman pwede. Okay? Yan. So, active managerial control. Okay, syempre kapag if you ever see yourself in the near future that you will be handling or managing a food establishment, may manager ka for the near future, okay, ito yung mga dapat mong isaalang-alang. Okay? Kasi syempre, bilang isang manager, hindi ka lang naman basta manage ka ng tao, manage ka ng ng production. Yung number one talaga din, dapat mong mabantayan is yung food safety. Yung safety din ng mga employees mo. Okay? Kasi sa lahat ng foodborne illness, nagsisimula naman yun sa food handler. Okay? Dun sa naghahawak ng pagkain. Ngayon, kapag hindi okay hindi hygienic yung naghahawak ng pagkain, and the food will become at risk. And ganun din yung mga consumer na to. Okay, so ano ba yung five most common risk factors for foodborne illness? Could you please read? Anyone? Yes, Mr. Mark James. Number 1, purchasing food from unsafe sources. 2, failing to cook food adequately. 3, holding food at incorrect temperatures. Number 4, using contaminated equipment. And number 5, practicing poor personal hygiene. So we tackled about this mga nakaraang week, di ba? Na yun yung mga 5 most common risk factors para pagkaroon ng problema dun sa consumer natin. Okay? So, ito yung mga madalas dapat nabantayan ng isang manager, okay? Since ang mga field workers kasi natin, syempre, yung mga field workers, ginagawa nila kung saan sila naka-assign, di ba? And para magkaroon ng overseer, nandun yung manager. Okay, so tinitingnan niya yung pag-purchase pa lang ng food,
pagluluto, kung tama ba yung temperature, okay? And then yung mga equipment, di ba? At syempre, yung pagpa-practice ng personal hygiene. Pagpa-practice ng personal hygiene, good personal hygiene. Okay, kasi may mga management din na sobrang higpit talaga. Yung hindi ka lang naka-gloves, ipapatawag ka na agad. Grabe, may warning na agad, sanction agad yun. Wala lang akong gloves. So, kailangan talaga is if you will be the manager, is ito yung mga mga i-observe. So, there are many ways to achieve active managerial control in the operation. So, may mga ways daw to achieve yon, yung manager ka, pero hindi yung parang managerial lang. Okay. So, ito yung mga training programs, manager supervision, and then yung incorporation of SOP, okay, and HACCP. Okay. So, ito yung mga pinupursu ng bawat manager, lalo na po sa food establishment, okay, or mga industry natin. So, there are critical to the success naman of active managerial control. So, merong ways para maging active yung managerial control natin when it comes to operation, pero meron ding mga critical point. Okay? So, pwede ako pakibasa ng 3 bullet na ito. Yes, Mr. John Raymond. Nandito banda, ma'am. Yung monitoring. Sige po. These are critical to the success of active managerial control. Monitoring critical activities in the operation. Second bullet, taking the necessary corrective action when required. Third bullet, verifying that the action taken control the risk factor. Hanggang dyan lang po, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Yun. So, ito yung mga critical to the success. Ibig sabihin, yung pagmamonitor ng mga critical activities in the operation, ito yung mga critical, mga mahirap talaga bantayan. Okay? Kasi isang lingat mo lang, lalo na kapag papetiks-petiks ka, pwede ito ma-compromise eh. Okay? And then yung pag-take ng necessary corrective action when required. Okay? Yung mga corrective action, pag sinabi natin kasi corrective action, you perceive na kung ano yung mga pwedeng maging solusyon if ever sa mga future problem. You see yung future problem and you see also the future solution. Okay, kaya sa isang company, may mga safety officers. Okay? Kahit hindi po sa food, may mga safety officers. Sila yung nag-iisip ng mga possible na maging accident and mga possible na maging solusyon dun sa accident. Okay? So, piniprepare nila yon. So, ganun din po sa food establishment. Okay, and then, verifying that the action taken control the risk factor. So, pag sinabing verifying, ito na yung pag-a-apply nung rules na ginawa mo bilang isang manager. And ito ba yung parang testing siya, testing waters, no? Kung ito ba ay effective na rule. Okay, effective ba yung action na binigay mo doon sa establishment. Okay, kasi kung minsan may iba parang hindi effective, parang lalo lang naging matigas yung ulo ng mga workers. So, higpitan ko pa nga. So, may mga ganon. May mga, pag nag-iiba ka ng rules regarding sa department, ganyan, kailangan mo din i-test yun, kung i-verify yun sa kanila, kung nagkaroon ba ng increase doon sa performance nila o doon sa safety, diba? Kumonti ba yung EPs, sa food establishment, malaking yun yung parang may mga peste sa loob. Okay? Di tao insekto, hayop, ganon. Okay? Kasi, dati din, nung nasa nasa inventory nga ako, sobrang, namin yun, number 1 namin kalaban yun talaga, yung mga pest sa loob. Daga, ipis, mga ganyan. Kasi talagang, syempre, magaganahan ka bang kumain, 'di ba? Kumuha ng mga ingredients na ganun yung laman, 'di ba? Kaya talagang pinag-iisipan namin kung paano siya makokontrol, paano yung mga ganun. And tutuwa kami kapag ang report namin at the end of the month is
kumukonti yung mga pests sa loob ng inventory. Okay, so same as 'di ba minsan may nakikita tayo sa Facebook, 'di ba? Parang grabe yung daga, nagfi-French fries, 'di ba? Kumakain siya ng French fries. Sarapan pa yung daga. Ang daming issues regarding the fast food chain din sa social media. And yun yung talagang isa nga makikita mo sa comment kung anong comment ng mga netizens. Diba parang, ay normal lang naman sa syempre yung mga food crew nagre-react doon sa comment. Diba? Parang normal lang doon sa isang food establishment na talagang may mga ganon. Diba? May mga daga, may mga Pero syempre, yung mga kumakain, parang hindi normal yun. Normal na kakain ng kinain ng daga, diba? Okay, yung as in ang laki, parang pusa yung laki ng daga. May mga ganun kasi diba? So, maging lang talaga, maging beware lang din dun sa mga ganun scenario. Yun yung mga mahirap kontrolin talaga sa isang establishment. Okay? Kaya if you have the talent na alam mo yun, parang solution-based person ka. Pag may problema, hindi ka nagdadrama agad. Kailangan nag-iisip ka agad paano kaya yung solusyon nito. So, sige, okay na yan, nagka-problema tayo. So, ano kaya maging solusyon? Okay. So, ang FDA or yung Food and Drug Administration ay nagkaroon po ng recommendation kung paano ba makokontrol ng isang manager yung mga common risk factors na nabanggit natin kanina. Okay, so, could you please read the first bullet? Miss J-Lo. Demonstration of knowledge. As a manager, you must be able to show that you know what to do to keep food safe. Becoming certified in food safety is one way to show this. So, demonstration of knowledge. Siyempre, you walk what you talk. Okay? Bilang isang manager, di ba, pag sinabing alam mo yung mga ganitong kalinisan, ganyan-ganyan, so kailangan mo ding ina-apply mo din sa iyo, di ba, sa sarili mo dun sa mismong food establishment. So, as a manager, kailangan nakikita din nila sa iyo that you keep food safe. Okay? And yung nakalagay kasi dito na becoming certified in food safety is one way to show this. Becoming certified means, alam niyo yung mga sticker. May mga sticker kasi yan na nilalagay sa restaurant or sa mga food establishment na nagpapakita lang na nagko-comply yung isang food establishment sa food safety protocols. Okay. So, isa sa mga yan, kapag in-apply ng isang establishment na meron silang food safety compliance, bibigyan sila ng parang certification or sticker na nagpapatunay na sumusunod sila sa kanilang food safety protocol. Okay, so ikaw mismo, you have to demonstrate yung knowledge when it comes to food safety. Okay, basic lang yan, pero madalas yan po yung nako-compromise. Kaya if you are demonstrating yung food safety to your coworkers, to your manager, or as a manager itself, ay magandang po yun, magandang promotion po yun. Okay? So, pangalawa po, second bullet, could you please read? Yes, Miss Andre. Staff health controls. Procedures must be put in place to make sure staff are practicing personal hygiene. For example, staff must know that they must report illnesses and illness symptoms to management. Okay. So, pag sinabing staff health control, syempre, yun nga, tulad ng sinabi ko, yung foodborne illness kasi, sisimula yan sa choice ng mga workers na nandun sa loob. Okay, paano nila nagsisimula sa food handler. Okay, kung paano nila sinuserve, paano nila piniprepare yung pagkain. Ngayon, syempre, kapag may sakit ka, hindi mo naman pipilitin na, lalo na po kung food establishment, hindi mo na pipilitin na pumasok.
Kasi makakontaminate ka lang, parang kang walking virus sa loob. Diba? Parang hindi natin alam kung yung sakit ng worker is airborne ba siya, natatransfer siya through air, natatransfer siya through touch, okay, or saliva, mga ganyan. So, we have to be aware, and at the same time, kailangan mo din ikaw, co-worker, kailangan mo din i-concern, diba, sa lalo na ngayon, sa panahon ngayon, nagkaroon ng pandemic, diba? Na alam naman natin sa pandemic, parang ang simple lang naman ng solusyon. That is to be hygienic, diba? Yung wag i-compromise yung personal hygiene. But then, yun yung dun tayo natamaan, dun pa sa pinaka-basic. Kaya yun, sa loob, yung mga staff, kailangan nagre-report din, okay, sa management. Okay? Pagdating sa mga illness and illness symptoms. So, sa third bullet naman, could you please read and tell me what you understand? Babasahin na, and then you will tell me what you understand. Okay, Mr. Biglang di na sila nag-raise ng hand. Sige, si Mr. Romwell. Mr. Romwell, are you here? O, anyone? Tagal na, Mr. Rom. O, Annie Lowe. Nagsasalita ba kayo? Baka kasi ako yung hindi nakakarinig. Controlling hands as a vehicle of contamination. Controls must be put in place to prevent bare hands contact with ready-to-eat food. This might include requiring the use of tongs to handle ready-to-eat food. Explain po, ma'am. Yes. Ito po yung yung sa mga based po ma'am sa pagkaintindi ko yung mga pakurot-kurot ma'am habang may mga pagkain ma'am saan. Ganun ma'am. Anong gagawin natin sa mga pakurot-kurot ng mga sa pagkain? Sa pakin. Hindi mo dapat ma'am ginagawain mo. Yes. Yung mga pag-serve din po ma'am ma'am ginagamitan ma'am proper ma'am na mga pansandok ma'am ganun. Like yung tongs po. Ayun. So, yan, correct din naman, no? Yung mga pakurot-kurot nga na keme, no? Ng mga workers. Alam mo, madalas yan sa bangkete, eh. Alam niyo yung bangkete, di ba? Yung mga nagbo-buffet sa loob ng hotel or restaurant, diba? Syempre, buffet yun. Tapos ngayon, syempre, pag hindi masyadong, wala pa yung mga customer, o kaya yung mga guests ay nagsisipagkainan na, syempre, ikaw, kukurot ka din doon ng pagkain sa sa buffet, tapos kakainin mo sa ilalim ng table. Di ba? May mga ganun. Okay, may mga yan eh. Hindi yan bago sa mga nasa industry na ng bangkete. Diba? Usually sila yung mga talaga, mga masters ng mga pakurot-kurot na pagkain. Yun. So, pero sa food establishment, yun nga, in way of the preparation, ay malaga na meron, tama yun yung tong, okay, para doon sa raw food at para doon sa luto na. Okay? So, hindi daw dapat isang tong lang para doon sa hilaw at saka doon sa luto na. So, kailangan magkaiba po yun. Okay? And then next, could you please read the next bullet and then what you understand? Tell me what you understand. Kanino naman mga ito eh. Ito si Romwell, nakataas ang kamay, tulog-tog. Raise a hand mo, na. Sige, magtatawag ako. Ayaw yung taas ang kamay. Sige. Read and tell me what you understand.
Karen, Daep. Time and temperature parameters for controlling pathogens. Procedures must be put in place to limit the time food spent in the temperature danger zone, requiring food handlers to check the temperature of food being held every 2 hours is an example. Wait lang. Ma'am, yung food, ma'am, kailangan i-spend sa, like, ilalagay po siya sa, need po siya ilagay sa, may limit po siya pag linagay po, limit po siya, may limit, tapos may oras po siya pag need po na, ano yan? Pag po linagay, kunyari po sa, ilalagay po siya sa temperature, meron po siyang limit or temperature na time zone. Pag po, kunwari pag, kunyari yung limit noon, parang, siya, ma'am, yung, parang, parang bawal na po yun, ganon. Need po i-check. Yun. So, yun, tama yun, yung time and temperature parameters. Kasi, kailangan may specified na oras lang na naka-serve o yung naka-display yung pagkain. Okay, so, kaya nga yung iba, di ba, merong, yung food is best served pag 5 minutes, ganyan, 5 minutes na tsaka mo siya kainin. So may mga time temperature na kino-consider. Okay? So kaya nga ito yung example dito is may mga food na every 2 hours. Okay, 2 hours lang yung parang possible na best serve niya. Okay? So after 2 hours hindi na okay. Ayun. So may mga critical time or temperature limit din when it comes sa pagluluto. Okay, for example, sa roast chicken, 167 degrees Celsius lang yung dapat. Ganun. Okay, so, may mga din po tayo dyan, dito, instrument regarding sa time and temperature. Hindi instrument na na gitara, ganyan, ganon. Okay, yung instrument na yung ginagamit talaga for temperature parameter. So, and the last bullet, yes, Miss Yasmin. Consumer advisories. Notices must be provided to customers if you serve raw or undercooked menu items. These notices must include a statement about the risk of eating these foods. So, sabi po dito, dapat daw po, isasabihin po natin sa customer, halimbawa po, magsaserve ng raw food like sashimi po. Sasabihin natin kung anong mga possible na bacteria, ganun po, or sakit yung makukuha nila sa pagkain na yan, like salmonella, ganun po. Very good, yun. So, tama yun yung parang dinidiscuss mo doon sa consumer kung ano yung klaseng pagkain na yun. Kasi sa mga high-end po na food establishment, like pwede sabihin natin sa Okada, diba, there's a lot of different cuisine. Okay? And syempre, for example, nagkaroon ka ng opportunity to enter sa mga high-end na or iba't ibang cuisine. So, hindi mo naman alam kung anong klase pagkakaluto nung ang pangalan niya ay Javal. Mga ganun-ganun pa, diba? So, kailangan mong itanong or kailangan kailangan ng isang crew or even the food butler, na sabihin kung ano po yung klaseng pagkain to. Ito po kasi ay sinuserve ng raw. Ito po kasi ay sinuserve ng ganito. O kaya naman pag beef, ano ba gusto ng consumer nyo? Medium rare?
rare. Okay, may mga ganon, di ba? Pero syempre, sa mga iba't ibang klaseng food establishment yan eh. So kung sa fast food chain, hindi na yan na gagawa, di ba? Hindi na nila ina-explain na itong burger na to, ma'am, made of ganito, tapos ganito, ito yung tinapay, nanggaling to sa ganito. Hindi na na-explain kasi syempre sa fast food chain, ang expectation sa kanila is yung efficient nila na pagsuserve. Kasi gutom na yung mga tao kaya sila nag-fast food, di ba? Kaya nga fast, di ba? Kaya pag sinabing nasa fast food tapos ang bagal ng service, magagalit yung consumer, di ba? Kaya nasa fast food chain ako pero bagal-bagal, kaya nga fast food. Diba? So may mga ganon. Ranas namin yan, ma'am. Ranas. Okay? So, ganon. Siyempre, pag fine dining, alam mo na 20 minutes mag-aantay ka. Kasi pagkain, ganda na eh. Parang full package yan, di ba? Pero mga fast food chain, yan. Siyempre, we have to manage our expectation also. Okay? So, and then, yun nga, kasama din yun na if tayo naman yung consumer is, we are aware sa mga allergies natin, di ba? So, hindi ka mag-order ng hindi ko mag-order ng dito, yung meron palang, kanya may allergy ka ng seafood, ganyan. And at the same time pala, yung mga ingredients, no, may mga ingredients kasi na merong note sa likod, okay, kung ano yung mga paano talaga siya lulutuin, okay, kung paano din dagdag ko lang to kung paano lang din siya iso-serve, kung best serve, mga ganyan. Okay, kasi mahalaga din yung nagbabasa din ng sa likod, okay, yung mga binibili natin ng mga ingredients. Okay, kasi baka mamaya akala natin safe siya sa pagkain or akma siya doon sa gagamitan natin pagkain pero hindi. Okay? Yan. So, yan, thank you so much. And ngayon naman, we will proceed to HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Hindi siya pwedeng mag-exam, ma'am, pwede po ba Hazard Analysis Control Critical Point? HACCP pa din naman po siya eh. Pero, dapat tama yung pagkakasunod-sunod, no? Critical Control Point. Kasi yung mga principle din po na under niyan is, it should not be disarranged. Kailangan po talaga is from kung ano po yung principle number 1, yun po talaga ang principle number 1. Hindi siya pwedeng magka-shuffle. Okay, so, could you please read the HACCP approach? Yes, anyone who could read? Yes, Mr. Raymart. HACCP is based on identifying significant biological, chemical, or physical hazards at specific points within a product's flow through on operation. And next, Simon na din ba yung yung pangalawang bullet? One unidentified hazards. Identified hazard can be prevented, eliminated, or reduced to safe level. Okay, so yung ano ba yung approach ni HACCP, okay, sa mga food establishment, okay? Syempre, ina-identify niya yung mga hazard, okay, yung mga pwede pong makakontaminate, okay, sa loob po ng isang establishment at specific points within a product's flow through an operation. Dinedefine po or ina-identify ni HACCP kung saan bandang flow of food ka nagkamali o nagkaroon ng kompromiso pagdating sa food safety. Okay? So, ang hangarin ni Hazard Analysis Critical Control Point is i-analyze yung danger zone o yung danger sa loob po ng food safety at magkaroon ng action towards that. Okay? Hindi lang basta in-analyze mo lang, ay okay, may buhok yung pagkain. Tapos. Okay. Pero si HACCP is, i-analyze niya, paano nagkaroon ng buhok doon sa pagkain? Saan banda, saang flow of food nagkaroon? Sino ang may sala? Paano gagawin na hindi yun mauulit? Okay? So, ganun si HACCP. Okay, so
to be effective sa HACCP system, okay, it should be based or must be based on a written plan. Okay? Hindi siya basta na na-observe natin. Di ba may mga sa company, yung mga briefing? Na-observe natin, nagkaroon tayo ng ganito, nagkaroon ng bulok na na pati, o kaya nagkaroon ng bulok na mga gulay, ganyan. Nilalagay po yan sa written plan. Okay? Nilalagay po yan nire-record yan para at least na-monitor kung ilang beses na tayo nabubulukan ng gulay o kaya ng ingredients. Okay? Ilang beses na nagkakaroon ng report regarding sa peste. Okay? Naging ganon. And sabi dito, it must be specific to each facility's menu, customers, equipment, processes, and operation, and the plan that works for one operation may not work for another. Tulad nga na sinabi ko kanina, may mga food safety management control po ang bawat food establishment. At hindi po lahat ay applicable to one another. For example, kay Jollibee, hindi po applicable ang food safety niya kay Max's. Okay? Pwede na ganon. Kasi magkaiba po sila ng type ng dining eh. Okay, fast food fast food si Jollibee, si Max's naman ay fine dining. So magkaiba po sila ng food safety management. But the same purpose pa rin is to become safe yung mga sinuserve. Okay, so the 7 HACCP principle, ito yun. Pakibasa nga po ng 1 to 7. 7, Miss Grizel, and The 7 HACCP principles. Number 1, conduct a hazard analysis. Number 2, determine critical control point CCPs. Number 3, establish critical limits. 4, establish monitoring procedures. 5, identify corrective actions. 6, verify that the system 7, establish procedures for record keeping and documentation. Okay, so that's the 7 HACCP principle. And hindi siya pwedeng magka-shuffle-shuffle. Okay, ganyan po yung sunod-sunod po niya na principle. Okay, so before we go further pa, I want to share yung video na to. What is HACCP? HACCP stands for Hazard Analysis and Critical Control Point. It's a food safety management system that aims to proactively identify food safety hazards and come up with steps to reduce or eliminate potential hazards from food production to food consumption. Implementing a HACCP system involves developing a plan that follows the 7 HACCP principles, which are as follows. Principle number 1. Conduct a hazard analysis. Hazard analysis is carried out in 2 stages. 1. Identifying and listing the potential biological, chemical, or physical hazards associated with the production process. And 2. Evaluate hazards based on severity and likely occurrence. Upon completion of the 2 stages, a control measure is made to prevent the hazards. Principle number 2. Determine the critical control points, CCPs. A CCP is a step in the production process where there is an opportunity to prevent, mitigate, or completely eliminate a food safety hazard. A CCP decision tree can assist in determining whether a control point is a CCP. Principle number 3. Establish critical limits. Once you determine which steps are a CCP, you now have to establish critical limits for each identified CCP. A critical limit is the minimum and maximum value for the control measure at a critical control point to establish what is safe and acceptable. Principle number 4. Establish monitoring procedures.
Monitoring CCPs on a regular basis helps determine if there's a deviation from the CCP or a loss of control. In monitoring CCPs, it's important to determine 1. What should be monitored? Could it be the food product's temperature, weight, pH levels, or more? 2. How should it be measured? What tools should be used? 3. How frequent should the monitoring be? 4. Who is the responsible person to perform this? Principle number 5. Establish corrective actions. Corrective actions are the steps to be followed every time there is a deviation from a critical limit. Principle number 6. Establish verification procedures. Validate if the HACCP system is producing the intended results. Examples of verification activities include product testing, in-plant observations, instrument calibration, and log reviews. Principle number 7. Establish record-keeping and documentation procedures. A detailed HACCP plan serves as evidence that the food is indeed safe and has undergone critical procedures to cover all possible risks. Using digital checklists can be very useful to materialize and execute your HACCP plan. A seamless execution of HACCP in your organization can be possible by utilizing modern technology. See how a trusted food delivery business in Australia utilizes technology to effectively mitigate food safety risks with HACCP in this video. Okay, so nakita natin kanina yung overview ng HACCP kung paano siya ginagawa. Okay, so dito po tayo sa ating mga yan. Para to go further, principle number 1, conduct a hazard analysis. Could you please read yung 2 bullets na? Yes, Mr. John Raymond. Identify potential hazard in food served by looking at how it is processed. Identify PCS food items and determine where hazards are likely to occur for each one. Look for biological, chemical, and physical contaminants. Okay, so yan. So, ang sabi dito, conduct a hazard analysis. Okay, so, i-identify kung anong potential hazard. Kung nasilip nyo na po kanina or nung nakaraan, yung field observation na guide po, okay, so, ito po yung mga nakapaloob doon. So, sa field observation, as you will visit some food establishment, it's either karinderya, eatery, canteen, fine dining, fast food, okay, any food establishment pa, basta po may dining, okay, ay ito po yung mga criteria or mga factors na inyo pong i-observe, okay, sa food establishment. Okay. So, allow me muna to discuss yung principle, no, isa-isa. So, yun nga, yung conduct hazard analysis is i-analyze nyo kung ano mga hazard, ano yung nakita ninyo, na-observe ninyong hazard. For example, chemical, okay, o kaya naman physical, nakakita kayo ng buhok sa pagkain, okay, or nakakita kayo ng plastic, okay, so hindi nasama, okay, ang plastic doon, or sa cake, merong papel na napasama doon sa mismong layer ng cake, okay, may mga ganun po, hindi nila napapansin. Okay, so, i-identify kung ano yung potential hazard, and then, pag sinabi po natin TCS, ang ibig sabihin po nun ay time temperature control for the safety.
ng pagkain. Okay? So, time temperature control. Okay? So, ina-identify din yung TCS ng food items at kung saan possible or anong possible na hazard ang pwede po mag-occur. Okay? Pwede po kasi na biological, chemical, or physical contaminants. So, kung makikita nyo po itong diagram na to, kasi sa bawat menu po ay may iba't iba pong flow of food. Flow of food po ang tawag dyan, yung may prepare and serve. Prepare, cook, serve. Pagdating sa soup ay prepare, cook, hold, cool, reheat, serve. Okay, so may iba't iba pong flow of food sa bawat pagkain. Okay, so ngayon, i-identify nyo kung saan po kaya banda na yung conduct a hazard analysis, i-identify nyo muna kung anong hazard. And then, pagdating po sa principle number 2, nakalagay dyan po ay determine critical control points. Dito muna po titingnan kung saan kaya bandang flow of food siya nagkamali. Or saan kaya siya banda na flow of food nagkaroon ng buhok dun sa pagkain. Dun po ba sa prepare? Sa prepare pa lang ay hindi na agad nabantayan na may buhok yung pagkain. Dun ba sa cook? Dun mismo nalagyan? Okay. Dun kaya sa pag-hold or pag-reheat? Okay. So, doon i-determine yung CCP, o tinatawag natin na critical control point. So, pag sinabi naman natin na critical control point, babasa ako muna. Please read Ms. Madison. Find points in the process where identified hazards can be prevented, eliminated, or reduced to safe levels. These are the CCPs. Depending on the process, there may be more than one CCP. Okay, yun. So, yung tulad na sinabi ko kanina, i-determine niyo yung critical control point. So, sabi dito, find points in the process where identified hazard can be prevented, eliminated, or reduced to safe level. So, sa CCP kasi, ang trabaho ni CCP is i-determine niya kung saang flow of food siya nangyari, yung hazard na yon. And then, doon gagawa ng paraan kung ano po kaya yung mga measurement na pwedeng gawin or mga rules na pwedeng gawin. For example, katulad po nito, chickens, flow of food. Nangyari ang hazard, nagkaroon ng hazard pagdating ng cooking. Ano yung hazard na yon? At ano po ang pwedeng preventive ways para ma-eliminate po yung hazard na yon pagdating po sa cooking. Kasi pagdating naman sa purchasing, up until the preparing, walang naging problema. Pagdating na talaga sa cooking, nagkaroon. Okay? So possible, syempre, magkakaroon ng problem sa pagsaserve. Okay? O kaya doon sa pag-intake po ng pagkain. Okay? So sa CCP is nagkakaroon ng analyzation kung ano yung mga possible na ways ba't nagkaroon ng hazard, para kayo nag-i-investigate. Okay? Paano nagkaroon ng hazard, and paano kaya yung mga measurement na dapat gawin. Okay? And then, sunod po, so, principle number 3. Okay. Yan, sa principle number 3 naman, ay establish critical limits. Okay. Could you please read the bullets? Kimberly. Kimberly, sige po, principle number 3. Rinig po, ma'am. Yan. Okay, narinig. Principle 3, establish critical limits. For each CCP, establish minimum or maximum limits. These limits must be met to prevent or eliminate the hazard. Reduce it to a safe level.
Okay, so sa established critical limits, dito na papasok yung fact check ninyo. Okay, for example, nakita ninyo po doon sa CCP or doon sa principle number 1 pa lang, yung hazard is yung time and temperature na papabayaan po. So pagdating po sa principle number 3, ano yung mga critical limits nun? For example, magre-recommend na kayo nun na ang manok ay dapat 165 degree Fahrenheit lang or 74 degree Celsius. Okay, so kailangan ito po yung mga critical limit na dapat ma-obtain para ma-eliminate po yung hazard, para maging safe po yung yung food. Okay, so establish critical limit. Okay. Parang dun papasok yung mga rules. Yan, ano yung mga rules na pwede nyo po ilagay dito. And then principle number 4, okay, ay establish monitoring procedures. Could you please read? Mr. John Lemon. Determine the best way to check critical limits. Make sure they are constantly met. Identify who will monitor them and how often. So determine the best way to check critical limits. Make sure they are consistently po yan, met. And identify who will monitor them and how often. Okay, so sa established monitoring procedure, i-check nyo na po kung yung critical limits na in-apply ninyo is paano siya magiging consistently na mamimit. Okay, kung paano po siya mamomonitor at kung sino po ang mamomonitor. Okay, paano siya mamomonitor, anong procedure, tapos sino ang magmomonitor at gaano kadalas siya imomonitor. Okay? So, principle number 4. Principle number 5, would you please read? Could you please read? Yes, Miss Applejoy. Identify steps that must be taken when a critical limit is not met. Determine this step in advance. Okay, so tulad na sinabi ko kanina, is yung corrective action is in advance. Okay, determine these steps in advance. So pag sinabing principle number 5, identify steps if ever na hindi ma-meet yung critical limit na nilagay ninyo o yung rules, okay, na nilagay ninyo. Mga preventive ways na nilagay ninyo. Okay? At kung if ever na hindi siya matupad, okay, or hindi pa din siya magawa, ano yung mga corrective action na pwede nyo pong in advance ay ilagay. Okay? For example, pasukan, di ba? And then nagka-rules po si CAVSO na hindi po makakapasok ang walang ID. Okay? Yun yung kanyang critical limit. Kailangan no ID, no entry. Okay? Yung established monitoring procedure, sino ang magmamonitor? Si guard. Gano'ng kadalas? Siyempre, araw-araw. Okay? Tapos, paano kaya, if yung corrective action is paano kaya naman kung walang ID? Anong gagawin? Okay? Ano yung mga possible na corrective action? Hindi pa man nangyayari, wala pa man nakakaiwan ng ID, hindi pa na-implement, pero may corrective action na. Okay? Principle 6. Principle 6, could you please read? Yes, Miss Angela Asuncion. Determine if the plan is working as intended. Evaluate the plan on a regular basis using monitoring chart, record, hazard analysis. Determine if your plan prevents, reduces, or eliminates identified hazard. Okay, so pagdating naman sa verification, dito na papasok yung mga monitoring sheet. Okay, yung parang minomonitor na, for example, yung sa food nga, minomonitor na kung okay ba yung rules na nailagay. Yung rules ba na nailagay ay mas nahirapan yung mga empleyado? Mas naging effective ba yon in a way na naliles yung food issue? Mahirap ba siya intindihin? So yun yung role ng
monitoring charts or records, bine-verify siya. And then, principle number 7. Could you please read the principle number 7? Yes, Mr. Raymond. Principle 7. Establish rules for record keeping and documentation. Keep records for these actions, monitoring activities, corrective actions, validating equipment, checking for good working conditions, working with supplier, invoice, expedition, etc. Okay. Yan. So, sa principle number 7, syempre dito na yung pagkikip ng records. Lahat ng from the start that you find out yung hazard up until dun sa mga corrective action and monitoring procedures, mga ganyan, ay kailangan po naka-record po yan in written, okay, or meron pong report yan. Okay, so dyan papasok yung mga monitoring activities, corrective action, yung mga equipment, good working condition ba yung mga equipment, baka naman sa equipment nagkakaroon ng contamination, masyado ng luma, no? Kailangan na ng panibago o mag-replace ng equipment, or working with suppliers, baka naman sa umpisa pa lang, doon sa supplier pa lang nagkakaroon na ng problema. Okay, mali sila ng pag-store, doon pa lang wala ng food safety. Okay, so some food processes are highly specialized and can be a serious health risk if specific procedures are not followed. Okay? Kasi malaking kompromiso din yun kapag yung kalusugan na ng mga consumer yung nakataya doon. So typically, these processes are carried out at processing plants. Okay? Mga planta ng mga suppliers. Okay? So a variance from the regulatory authority will be required before processing food this way. A variance is a document that allows a requirement to be waived or changed. Okay, so yung mga variance na yan is usually yung mga pumupunta po sa mga hotel and food establishment, and nagkakandak sila ng mga internal audit regarding sa food safety. Okay, so possible if ever hindi makakomply ang isang food establishment, ay ipapasara yung food establishment. Okay, for such time, and then para habang i-recover po yung mga dapat pong gawin for improvement. Okay, so a HACCP plan may also be required if the processing method carries a higher risk of causing a foodborne illness. There may also be dangers unique to these processes that are best addressed by HACCP. Okay, so lalo na po yung mga nakakaabot na po sa otoridad, yung pagkakaroon ng kapabayaan sa food safety, no? Yung establishment na yun. Okay? And at the same time, hindi lang naman sa food establishment, parang meron din sa hotel, isan or sa resort, kapag laging may nalulunod, no? Lagi na lang may namamatay dito sa resort na to, parang ganyan, nagkakaroon na ng life and death risk, is wini-waive na siya sa sa otoridad na if kailangan i-check kung talaga ba sila ay may mga safety protocols, like meron ba silang lifeguard, ilan, yung mga lifeguard ba na yun, kamusta ba yun, baka natutulog lang yun or what, diba? So may isa last time or last month, may napasara na resort here malapit dito sa Cavite kasi ay may parang napasara siya for the meantime. Okay? Kasi wala pong lifeguard ang kanilang resort. Okay? So, ayun lang, no? Na-pause yung kanilang market for such a time. And then, nag-undergo sila ng process and trainings, ganyan, and then nag-hire po ng lifeguard. So, marami pang nangyari para lang ma-retain yung kanilang ma-restore yung kanilang image